Good afternoon po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating daily evening devotional. Para po sa ating program this evening, ako po ang inyong presider, pansamantala. And ang ating program po ay sisimula ng ating opening song and opening prayer na if possible po ay pagmula sa mga kung sino pong pwedeng mag-volunteer mula dito sa ating mga Zoom attendees, and ang speaker po natin ay si Brother Cedric. Kaya naman po sa kanyang mensahe, sana ay bawat isa sa atin ay makinig ng Type Team so that we may learn the lessons that God would like us to receive for this evening. And after po nun, kung meron pong nais mga magdagdag, feel free po to unmute. And after po nun, we will have our closing song and closing prayer. Yan po ang magiging program natin this afternoon. With that, tayo po ngayon ay dumako na sa ating opening song and opening prayer. Good afternoon and God bless us all. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful day, for this Sabbath day that you have given unto us. Please guide us, give us more knowledge and wisdom as we study thy word this evening, and please help us that the lesson that we're going to hear this devotional, may we apply it in our lives and may we impart it to the people around us. Sorry for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po o hapon po sa ating lahat. Ang devotional po natin ay pinamagatang Makes Our Foundation Sure sa devotional book pa rin po na God's Amazing Grace, April 25. Ito pong devotional na ito ay irerelate ko po sa trabaho ko bilang isang engineer.
Kapag tayo ay gagawa ng bahay, dapat alam natin na matibay at sigurado ang pundasyon nito para hindi magiba ang bahay natin. Sabi po sa Isaiah 28 verse 16, "Therefore thus saith the Lord God, Behold, I lay in Zion for a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation." Sabi po dito na maglalagay ang Diyos sa Zion ng pundasyon na bato, subok ng bato, precious cornerstone, para sa isang siguradong pundasyon. Sino po ba itong sure foundation para sa atin? Ang tinutukoy po dito ay si Jesus Christ. Si Jesus po ay ang pundasyon natin sa ating pamumuhay, sa ating pananampalataya at kaligtasan. Sa civil engineering po, ang pinakamahalagang parte ng isang gusali ay ang foundation po nito. Kasi itong foundation po ang hahawak ng lahat ng forces mula po sa pinakataas hanggang sa pinakamababang parte ng gusali. Kahit gaano kaganda ang itsura ng building o bahay, kung mahina ang pundasyon nito, babagsak at babagsak ito kapag may malakas na lindol o bagyo. Sinasabi po dito na si Jesus po ay subok ng bato. Kumbaga, kung i-relate natin ito sa engineering, ito po ay dumaan na sa quality control. Na test na ito, alam na natin na matibay at maasahan po ito. Si Jesus po ay ang precious cornerstone kung saan kung i-relate natin sa engineering, ang cornerstone po ay basehan ng alignment. Dito yung binabasehan kung tuwid ang pader, pantay ang level, at kung balanse ang buong structure. Kung mali ang cornerstone, maaring matumba or magiba ang isang building. In the scriptures, the figure of the erection of a temple is frequently used to illustrate the building of the church. Writing of the building of this temple, Peter says, "To whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God, and precious ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood." Sinasabi po dito na si Jesus po ay hindi lang siya foundation stone. Siya din po ay living stone. Siya po ay batong buhay. Siya po ay buhay, may lakas. Kumbaga, sa isang building, si Jesus po ang main structure para sa atin. Sinasabi po rin dito na itinakwil si Kristo ng mga tao, pero pinili at mahalaga siya sa harap ng Diyos. Kung i-relate natin ito sa construction, minsan may mga materials tayo na akala ng iba ay rejected or pangit na, dahil mas nasanay silang gumamit ng mga materyales na akala nila yun lang yung matibay. Pero pag tinignan ng mga eksperto, nagkandak ng testing, ay malakas at matibay pala ito. Maraming hindi tumanggap kay Jesus nung nandito siya sa mundo. Akala nila wala siyang halaga. Pero sa paningin ng mga taong naniniwala sa Kanya, sa paningin ng Diyos, siya ang pinaka-espesyal at walang kapantay. Sinasabi pa dito na tayo ay hindi lang bato. Tayo ay living stones. Isa-isa tayong inalalagay ng Diyos para bumuo ng malaking structure. Yun ay ang kanyang simbahan. The apostles built upon a sure foundation, even the rock of ages. So, ang mga apostles daw po ay alam nila kung saan sila nakatayo. Alam nila na matatag ang tinatayo nila. Kung sa concept po ng structural analysis, masasabi na ang mga apostles ay nasa safe design na. Kahit anong lindol o bagyo, hindi sila magigiba. To this foundation, they brought the stones that they quarried from the world. Ano po ba ang quarry? Ang quarry po ay isang proseso na kung saan kukuha ng bato o buhangin sa isang lugar
hiwalayin ang mga hindi angkop na materyales at dadalhin ito sa construction site. Sinasabi po dito na kinukuha tayo ng Diyos sa mundong ito na marumi upang hubugin niya tayo na para mas maging akop tayo sa langit. Not without hindrance did the builders labor. Their work was made exceedingly difficult by the opposition of the enemies of Christ. Sinasabi po dito na hindi po naging madali ang trabaho nila at nahihirapan sila dahil sa mga nagsasalungat sa kanila. Kung i-relate po natin ito sa construction, hindi laging smooth sailing po sa loob ng site. Maraming nakikipagdiskusyon kung alin ang tama, alin ang gagamitin na buhangin o graba, na nagkakaroon po talaga ng conflict sa design. They had to contend against the bigotry, prejudice, and hatred of those who were building upon a false foundation. So sinasabi dito na nakipaglaban sila sa katigasan ng ulo, pagtatanggi at puot sa mga tumatayo ng maling pundasyon. Ito po yung mga obstacle sa construction. Yung mga debris o malalaking bato na nakaharang sa site, kailangan itong malinis o lagpasan upang makapagpatuloy sa trabaho. But in the face of imprisonment, torture, and death, faithful men carried the work forward, and the structure grew beautiful and symmetrical. So sa kabila po ng pagkakakulong, hirap at kamatayan, lumago ang struktura, naging maganda at perpekto ang gusali. Ito yung sinasabi na quality assurance. Dahil ginamit yung tamang materyales at maayos yung pundasyon, ang resulta ay matibay na building. So kung tayo po ay nakakaranas ng hirap at pangungutya ng iba, lagi po natin tatandaan na may pundasyon tayo na si Jesus, na kahit anong mangyari ay matatag ang pundasyon natin at hindi tayo babagsak kung tayo po ay susunod sa mga utos ng Panginoon. Through the ages that have passed since the days of the apostles, the building of God's temple have never ceased. So sinasabi po dito na hindi po tumigil ang pagtatayo ng templo ng Diyos. Kumbaga, ang project na sinimulan noon ng mga apostles ay ongoing pa rin hanggang ngayon. Mula noon hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus ay patuloy ang pagdadagdag ng mga bato o mga tao sa kanyang kaharian. Walang hintong trabaho. We may look back through the centuries and see the living stones of which it is composed, gleaming like jets of light through the darkness of error and superstition. So nagniningning daw po na parang mga ilaw sa gitna ng kadiliman. Isipin natin yung mga magagandang natural lighting system sa bahay. Gaya ng mga polished granite or marble na kapag tinatamaan po ito ng sinag ng araw ay nagniningning. Ito daw po yung mga tao na nagpapakita ng ugali ni Kristo na kahit magulo ang kapaligiran, hindi sila natatakpan ng kadiliman, kundi sila ay ang nagbibigay mismo ng liwanag sa iba. Throughout eternity, these precious jewels will shine with increasing luster. So sinasabi po dito na ang mga ginagamit ng Panginoon ay hindi basta-basta. Ito ay mga mahalagang jewels, mga precious stones. Hindi ito masisira or kukupas. Kung sa engineering po, may tinatawag po tayong lifespan ng mga gusali. Ang karaniwang building po na ginagawa ng mga tao ay umaabot lang ito ng 50 years or minsan umaabot ng 100 years at tuluyan na itong magigiba. Pero po ang ginagawang templo ng Diyos ay eternal
or panghabang buhay. But the structure is not yet complete. We who are living in this age have a work to do, a part to act. So, hindi pa po tapos ang structure ng Panginoon. May trabaho pa po tayo at tungkulin pa tayo na gagawin. Ang project po na sinimulan ng mga apostles noon ay ongoing pa. Kung sa engineering po, meron tayong by-phasing na tinatawag. Kung gagawa po tayo ng, for example, ng mga skyways, taon po ang bibilangin nito. Hindi matatapos sa isang henerasyon lang. Pwedeng may mga naunang engineers, architect, at mga workers ang gumawa. May mga sumunod pa. At tayo ngayon ang kasalukuyan na nagtatrabaho sa site. Hindi po tayo ang nagbibisita sa site, kundi tayo po yung nagtatrabaho upang magpatuloy yung project na sinimulan ng mga apostol noon. We are to bring to the foundation material that will stand the test of fire. Gold, silver, and precious stones. So, tayo po na nagtatrabaho sa Diyos ay kailangan nating magdala ng mga materyales na kakayanin ang init ng apoy. Kagaya po ng gold, silver, at mga precious stones. Kung sa construction po, ito po yung mga high-grade materials, mga fire-resistant po na materyales. Ang ibang materials po kasi kahit anong tibay kapag tinamaan po ito ng apoy o matinding init ay natutunaw at nasisira kagaya po ng mga kahoy or dayami. Pero po ang ginto, pilak at mahalagang bato or mga precious stones ay may high melting point o hindi nasusunog or natutunaw basta-basta. So dapat po ay ang pamumuhay at gawa po natin ay nakasunod sa kagustuhan ng Diyos. Dapat ay tunay tayo sa Kanya. Dapat yung mga gawa po natin ay tatagal at tatayo kahit na dumaan ang apoy ng pagsubok sa atin. The Christian who faithfully presents the word of life, leading men and women into the way of holiness and peace, is bringing to the foundation material that will endure, and in the kingdom of God, he will be honored as a wise builder. So, sa kaharian po ng Diyos, siya ay papangarangalan bilang isang matalinong builder. Sa construction po, ito yung tinatawag po natin na project turnover or pagtatapos na ng patrabaho. Sa mundo pong ito, ang engineer or architect ang binibigyang papuri or parangal kapag maganda at matibay yung nagawang gusali. Ganun din po sa langit kapag nakita ng Diyos na matibay, malinis at tama ang itinayo natin sa buhay at buhay ng iba, tatawagin tayong wise builder. Divine power will unite with our efforts, and as we cling to God with the hand of faith, Christ will impart to us His wisdom and His righteousness. Ang kapangyarihan ng Diyos ay makikipagtulungan sa atin, sa ating mga efforts. Meaning, hindi tayo magtatayo ng mag-isa. Parang sa construction ng mga malalaking projects, hindi kaya ng mga tao or hindi kaya ng mga tao na gamitin lang ang kamay nila. Dapat may mga heavy equipments or machines or technology na makakatulong upang mapadali at mapabilis or mapalakas ang trabaho. Dito, ang human effort ay tayo, mga tao. Yung sipag, tiyaga, at gawa ay nasa atin. At ang divine power naman ay lakas at tulong ng Diyos para sa atin. Habang kumakapit tayo sa Diyos gamit ang pananampalataya sa Kanya, ay ibibigay sa atin ni Kristo ang Kanyang wisdom at righteousness. Si Jesus po ang magbibigay ng tamang design at standard sa atin
Kumbaga, siya po ang ating chief engineer. Siya ang magbibigay ng wisdom or ano yung tamang gagawin para di tayo magkamali. Thus, by His grace, we shall be enabled to build what? Thus, by His grace, we shall be enabled to build upon the sure foundation. Kaya sa pamamagitan ng kanyang grasya, makakapagtayo tayo sa ibabaw ng matibay na pundasyon. Ito na po yung resulta sa pagsunod natin kay Kristo. Dahil sa tamang equipment, yun po yung divine power. Dahil sa mahigpit na kapit, yan yung faith natin sa Diyos. At dahil sa tamang design, or yan yung wisdom na binigay sa atin ng Diyos, matatapos at matitibay ang itatayo po natin. Sa pagsunod natin sa Diyos ay siguradong nasa ligtas at siguradong lugar na tayo. Sa devotional pong ito bilang mga Kristiyano at nangangaral sa ibang tao, tandaan natin na si Jesus lang ang tanging matibay na pundasyon natin. Tayo man po ay naharap sa mga paghihirap at pagsubok, basta po tayo ay kumakapit sa Kanya at gumagamit ng mga may kalidad na gawain katulad ng ginto at pilak, ay hindi niya tayo papabayaan, hindi tayo magigiba at hindi masasayang ang mga pinagsisikapan natin. So yun lamang po at magandang gabi po ulit sa ating lahat. Yan, maraming salamat po sa ating speaker, Brother Cedric. Para po nga sa ating devotional ngayon, tinutukoy dito na si Kristo nga ang ating true foundation, ang tanging basis para sa buhay that endures. And each believer is a living stone na tinawag para to build upon him through faithful character and service. And bagaman tayo man ay makaharap ng mga setbacks, ng mga opposition, ano po, ang temple ng Panginoon ay patuloy na umaangat through every life or soul that is won for him, ano po. And dahil nga sa kanyang biyaya sa atin, dahil sa kanyang grace, we are enabled na maging contributors doon sa kanyang kaharian, ano po, with truth, righteousness, and love. And through those, it will stand forever. So, natin, kaya kailangan natin gawing foundation ating Panginoon. So, meron po bang mga nais magdagdag? Would anyone like to add to our devotional this evening? Sa mga kasama po natin ngayon sa Zoom. Hey, good evening. Good evening po. We're Rob here. Just a minute. Yeah, a couple of names, I suppose you could call it, of God's church. There's sort of a descriptions of God's church. 1 Corinthians 12:27 says, "Now ye are the body of Christ and members in particular." And 1 Timothy 3:15 says, "The house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth." Ellen White has a few things to say. The church is God's appointed agency for the salvation of men. It was organized for service
and its mission is to carry the gospel to the world. Another one from evangelism. The work is soon to close. The members of the church militant who are proved faithful will become the church triumphant. So the church triumphant is that group of people that are part of God's church. They are the faithful ones who follow the Lamb wherever he goes. So there is indeed a building that represents God's household and the construction of his kingdom. These are my points. Thank you. Thank you very much, Brother Rob, for that. Meron pa po bang nais na dagdag? Yan, kung wala na po. Nawa po ang mga sa atin ay marami natutunan sa devotional na ating napakinggan this evening. Ngayon po tayo ngayon ay dumako na sa ating closing song and closing prayer na kung sino po muli ang pwedeng mag-volunteer to lead it. Would you like me to pray? Yes po. Father in heaven, thank you, Lord, for this message tonight that assures us that the foundation has already been laid. It was laid in the representation of Jesus, the Saviour of the world, who gave his life for many. And Lord, we see the foundation or the building of a church that is a gathering in of those who would honour God and faithfully serve him, who understand the character of God and who are able to obey the commandments that he gives to us. And Lord, as we go about our daily lives, we pray that we might be workers like the apostles, that we might work in a way that
is not beset by hunger or oppression or difficulty, that as we build and make our contribution to God's church, that it will be soon gathered together and brought as an offering to God the Father. And as we look to what God has given to us, we look forward to the day when all things will be made new, and we the new heavens and the new kingdom will be brought about, and those who are faithful will be gathered in. So, Lord, we ask that you strengthen us in the way of holiness and righteousness, and that we may fully represent you in our lives, in our daily ways. So bless us this week, and thank you for the Sabbath and the joys that we've had in fellowshipping with you. Pray in Jesus' name. Amen. Yan, maraming salamat po. Thank you very much, Brother Rob, for leading that closing prayer. Nawa po, ang bautis sa atin ay na-bless, not just this evening, but throughout the Sabbath day. Nawa po ay ma-digest natin lahat ng mga lessons na ating napakinggan throughout the day. Pero sa ngayon po, dito na po nagtatapos ang ating program for this evening. At nawa po ay sama-sama nating salubungin ang new week with ng mas may mas buhay na spirit po sa paglilingkod sa Panginoon. So with that, muli po, good evening and happy Sabbath to us all. Happy New Week po.